Saan ito? Ang mga tao ay nagkakalat na. Naipadala na ito. Kahit ang mga kalamnan ng lalaking iyon ay hindi pa natin nahahawakan. Bakit ako pa ang dinala sa kanyo na ito? Sa katawan ni Ginang ng General na Abo. Sa simula pa lang, may 4 na bata na ako at patay na rin ang asawa ko. At malapit nang maipadala ang buong palasyo sa pagpapatapon. Hindi pwede, siguro mali lang ang paraan ng paggising ko. Matulog ka pa ulit. Ang general na namatay sa labanan ay may 5,000 hukbo pa rin na nasawi. Totoo ba yon? Amoy na amoy sa buong kalsada. Aalis ako. Sige, dahil nandito na rin lang ako. Bigo siluting siyan sa labanan. Ang palasyo ay kinumpiska at ipinatapon ang lahat. Ang dating may bahay ay nakabitin na. Yung gunggong na yon, lahat ng pagkadapa niya sa akin na bumagsak. 2 oras. Sapat na para mailipat ko ang buong palasyong ito. Sistema. Espasyo. Nariyan, sa isip lang ni King, pwede nang maipasok sa espasyo ang mga bagay. Mukhang natauhan na rin ang langit. Ako na ang bahala sa gulong na ito. Ginang, ano ba ang balak ninyo? Fentao, ang liham na ito, kailangan ngayong maibalik sa haligi. At pati ang mga pangkat ng kalalakihan, pakawalan mo na. Mula ngayon, malaya na kayong lahat. Magtago ka pa ng kaunting pilak sa katawan mo. Huwag ka nang magtanong, bilisan mo. Lahat ng ito, pwede mo nang tanggapin, King. Red Earth, totoo nga kaya ang balitang ito. Ano na ang gagawin natin pagkatapos? Huwag mong pakialaman kung totoo o hindi. Bilisan mong ilabas ang mga nauna. Maski isang tansong barya, huwag niyong bigyan ang grupo ng mga apong iyon. Huwag kayong mag-alala, nasa akin ang lahat ng pera. Maghanap tayo ng pagkakataon sa daan para maitaboy sila. Hindi ba't hindi pakikialaman ng pamilyang Zhu si Dasao? Itabi muna natin, hintayin nating maibigay niya sa akin ang pera saka tayo magsalita. Hindi na namin papansinin ang buhay o kamatayan namin. Kung gayon, huwag mo na akong sisihin. Yenen, ang matandang asawang ito, kahit ang sahig ay hindi makatotohanan. Kung nakatago ng ganito kalalim, tiyak hindi mo na malilinis at kukunin pa. Ngayon, nalinis na. Unang pamimili ay 0 yuan lang ha. King, sa kaliwa mo ang mag-ipon. Sa kanan mo, kunin mo ang 100 taong gulang na palasyo ng asong ulol. Walang kahit isang butil ang iwan sa mga ususerong iyon. Bilisan mo. Kumilos ka ng mabilis. Ay. Nasaan ang pilak? Kakalipas lang noon. May multo yata. Ngayon, malilinis ang buong palasyo mula taas hanggang baba. Wala na ang pera, patas na ang talaan. Tignan natin kung sino ang mauunang umiyak. Ginang, sa wakas nakabalik na kayo. Narito na. Dakilang general ng malalayong lupain. Si Luo Tingshan ay walang bangkay ni Kalansay matapos ang 50,000 hukbo. Ang mga tao ng pamilyang Luo ay itinaboy at ginawang ilan. Ipinatapon sa lungsod ng Guancheng sa Hilaga. Ang ampon ng palasyo ng Chu ay isang puting mata na lobo. Noon, pinagtawanan siyang bantay aso ng pamilyang Luo. Kung gayon, sa wakas, nakarating ka rin dito. Kailangan pang paandarin ng tuloy-tuloy. Hindi maganda ang bodega. Ang silid ng pribadong kaban ay walang laman na. Wala ni isang tansong barya. Ang pera ng palasyo ng Huawang ay napunta lahat sa akin. Naawa ako sa bunso kong pangalawa. Ang anak na lalaki ng kontra na kalaunan ay akyat sa trono matapos ayusin ang mga bagay. Ang dalawang ito na pinoprotektahan. Mukhang ang ikatlo kong anak at ang munting anak na babae ko na. Walang iyakan, ina. Bakit ka naman ang nakatakdang pumunta? Hahaha, ang banal na tao ay mahusay sa pagtalaga. Bakit hindi ako pwede? Hahaha, si Baeksu. May silbi pa ba ang pagsigaw sa kanya ngayon? Isipin mo na lang kung paano tatahakin ang susunod na daan. Si Luo Tingshan, sa sariling kasakiman, ay muntik nang pumatay ng 50,000 hukbo. Ang mga tao ng palasyo ng Luo ay ipinatapon sa lungsod ng Guancheng sa Hilaga. Tanggapin na natin ang atas. Ha? Buhay pa pala kayong mga ulol. Kung hindi lang makapal ang mukha nyo, hindi kami aabot sa lagay na ito.
Hindi pa rin kayo patay. At ano naman ang ikapapahamak namin? Sino bang nagsadlak sa pamilya namin sa ganyang kawawang lagay? Kung makalalabas ka lang, gusto ko nang ipako sa pintuan ang ulo mo ng palasyo ng loob. Hindi na kailangan sabihin pa, kasalanan naman talaga ng lolo mo, hahaha. Matandang alon. Hinamak ang ama ko habang nasa kagipitan pa, tapakan ko nga siya, hahaha. Bakit mo ako binubugbog? Ang pambabastos sa ina, kasalanan mo talaga. Dapat lang parusahan, hahaha. Ayos. Kuya, hayaan mo na siyang makalusot muna. Tumigil kayong lahat. Ang mga tao ng pamilya Luo ay pumila sa kaliwa. Ang mga tauhan ay pumila sa kanan, ay. Nagbago si Ginoong Su. Wala ni isang barya, wala ni isang alahas na natira. Nais sana ng kanyang kamahalan na bigyan ang pamilya Luo ng daan para mabuhay. Mukhang wala kayong pagpapahalaga. Kagigising lang ng prinsipe kanina. Wala akong alam kung saan dinala si Qiankei. Pinahamak ng General Luo ang kapatid ko, at namatay siyang hindi man lang nabigyan ng bangkay. Dapat lang na magdusa siya, ama niya rin yon. Ha? Mukhang medyo matino rin ang batang ito, at nakikiisa pa sa partido at sa gobyerno. Sige, pansamantala na lang akong luluhod sa iyo. Ayaw mo bang makisama? Kapag ganito, lilinisin ko na lang agad ang buong lugar. Kung totoo ngang mga taong mula sa negosyo ang mga ito, mahina pala ang loob nila. Ang mga anak na babae ay ipinatapon na, pero hindi man lang dumalaw. Hindi kita pinalaya para magpunta ka rito at gumawa pa ng gulo. Matandang Ginoo at matandang Ginang, tapos na po nilang basahin ang sulat. Ibigay niyo na sa kanya ang mga ito. Sinabi nilang siguradong gagawin ito ayon sa utos ng inyong may bahay, para manatiling ligtas at maayos kayo. Nakalabas na kami ng lungsod. Nakalabas na sa lungsod, sa wakas ay nagising na si ina. Kasama si Wenhong, sulit na rin kahit pagod pa. Sabi ng nakatatandang kapatid, lumapit ka rito at bantayan mo ako. Napakabagal ng tugon na ito, nakakawala ng ganang manood. Bakit hindi gumagalaw si ate? Baka ayaw mo nang samahan si ina. Paulit-ulit na ganito araw-araw, medyo puno pa ang schedule ng palabas. Ano pa bang sasabihin mo? Ate, napaka walang utang na loob mo. Mahaba pa ang daraanan sa likod. Hindi ka ba natatakot? Namatakot ako. Wala akong kinatatakutan. Tumigil kayong lahat. Kung ayaw ninyong magpahinga, tumayo kayo at maglakad na. Sobrang pagod na si Liu Fang. Kailangan pa ring ayusin ang pansariling problema ng pamilya. Mahaba at mapanganib ang daang ito. Huwag ninyong isipin na makakatakas kayo sa kanila. Yuan, pumunta ka at tingnan mo si Lola. Hindi na kaya ng katawan ni Daxia. Ikaw ang pinakamahal ni Lola. Ikaw ang magmasahe ng mga binti niya. Hahaha, na, kuya, ikaw na ang nabuking. Kuya, bilisan mo na, hahaha. Lalabas ako para kumita. Wala nang natira sa nakatatanda, pero mangungutang ka pa rin ng pandikit. Ako, uli lang walang ina, tingnan natin kung paano kayo makakatagal. Sa huli, ako pa rin ang pangunahing nagbibigay at nag-aruga. Mas mabuting maging masunurin ang mga bata. Ay, sa wakas, pwede na akong magpahinga ng mag-isa. Hindi ba at pinapunta pa ng Tio Chan ang isang hardin? Nagkita na naman kami ni King. Maligayang pagdating sa immortal na bukid. Ano ka ba talaga? Hindi ba at nabasa ko lang ang librong iyon tungkol sa dominasyon? Bakit biglang may mula pa sa mansyon ng Xian? Ito ang immortal na bukid. Kayang magpatubo ng lahat ng bagay sa mundo. Pero sobra na ang pinsala nito. Kung hindi agad maaayos, malapit na itong tuluyang maglaho. Gaano katagal na ba yon? Hindi pa rin ba sapat? 500 taon. Mukhang hindi magkapareho ang mga pamilya at angkan. Hindi pa nga nagtatagal, 8,000 lina ang layo. Kung gusto mong ayusin, sige. 6 na uri ng butil ang pinasama mo pa sa tae. Kailangan ng tunay na pagsang-ayon ng 100 tao, saka lang pwede. Ayos na. Ang mga magagandang bagay na nakakandado sa loob ay unti-unting lalabas. Kung may matitira pa, ayos na rin. Ngayon, pwede pa ring magtanim. Ang pambihirang kakayahang ito ay nakaangat na. Ano raw ang ayos ng pag-aayos mo? Ina.
Tapos na, kakarating lang ng nag-upgrade at agad na dumiretso sa opisina ng talaan. Huminga ka muna, matagal ka nang nakaupo. Uminom ka. Hindi ako inom. Sino ang nakakaalam kung anong balak ang tinatago mo? Paano kung may halo ang gamot? Itong maliliit na tinik na ito, tuyo na nga, gusto pa akong tusukin. Ika-4 na kapatid, humingi ka ng tawad kay ina. Bakit ka pa nagkukunwaring mabuti ngayon? Higit pa sa pang-agaw, ni awa nga wala ka. Malalaman ni Itay tiyak kung ano ang nangyari. Ang utang na ito, itatala ko para kay Itay. Walang kaaway na walang dahilan, hahaha. Nagpapa-inosente ka lang. Pati karne, nasunog mo na. Sumunod lang ako sa mga itinuro sa akin ni nanay. Ikatlong kapatid, kung patay na ang sinaing na yan, may makakain pa ba tayo ngayong gabi? Ina, ano ba talaga ang gagawin sa mga ito? Hindi ko alam gawin dito. Ang isa, diretsyo ng itapon. May gana ang mga kasama sa hapag ngayong gabi. Maghintay ka rito, habang ikaw ay ina, pupunta ka roon at gagawin ang kailangang gawin. Ninsulto mo ang mga kaba ng kabaong, pero wala kang mapagsasabihan ng katwiran. Huwag kang mag-alala, sandali lang at babalik din ako. Kapitan Leang, marunong ako sa 2 kamay na kusina. Kung gusto mo, tutulungan kita. Ang asawa mong si Tangzi ay marunong pala nito. Noon, gusto kong kainin ang mga luto ko ni nanay. Pinilit akong matuto. Kapag pumalpak ako, babayaran ko. Kung sakaling kaya pa. Ipalusot mo na lang ako. Para makakain din ng busog ang mga bata. Sige, subukan mo. Kung masira ako, ako na ang bahala. Salamat, Leang Duwei. Ay. Talagang mabango ang peach blossom. Ang sangkap sa espasyo. Lihim at hindi namamalayan. Ang candy na dinala mula sa kabisera. Mahal ito, ihulog mo na lang sa kaldero. Kain na, hahaha, kung nakakahiya, huwag na lang kayo kumain. Masarap. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakakain ng ganito kasarap na karne. Isa pang mangkok. Haha, may natitira pa, hindi ba isang kagat na lang? Ang matitira sa inyo, hati-hatiin na lang. Nakalista na. Sa susunod, kapag kumukuha ako ng gamit mula sa espasyo, magiging tama na ang pakahulugan. Ina, binuhat ko si Lola ng hapon na ito. Nang hina ang mga binti ko, pwede ba akong magpahinga sandali? Gusto ni Pahinang Ponce na magpalit ng karne. Mukhang sasabog na sa mukha ko ang mga perlas ng kalkulasyon. Buntis ka, kailangan mong kumain ng masustansya. Bigyan mo ako kahit kaunti. Dumaan muna sa tiyan ng maliit na ito. Hindi pwedeng sumabay sa gutom ng matatanda. Umaasa ka sa ano, wala naman tayong meron. Wala siyang pakialam sa atin. Ina, amuyin mo nga. Ang halimuyak ng karne nakakabighani. Ang galing ng kusina mo. Noon, si pangalawang tiyang kalat dito. Dalhan mo ako ng isang mangkok. Kayo, si ina ko gusto ring kumain. Saan ba itinago ni ina ang pera sa kanyang pribadong silid? Kunin mo talaga. Palit ako ng isang mangkok. Ikaw, naglakas loob ka pang magpahinga sa balak ni ina. Mag-ingat ka, may dingding na may tainga. Ikaw talaga, pera ang gusto mo, hindi buhay. Hayaan mo, ako na ang bahala sa sarili ko. Kung karne ang kukunin, unahin ang pilak. Kumain. Hindi ako gutom. Ina, hindi ka ba gutom o ayaw mo lang kumain? Huwag mong itanong pa yan, hindi pwedeng mawala ka sa pamilyang ito. Kumain ka. Talaga. Nagbago na.
Kailangan ng iyong ina na tulong mo. Ang aming unang sambahayan ay hiwalay na mamumuhay. Suportahan mo ba kami? Gusto mong maghiwalay ng pamilya? Napakatalino mo naman, naiintindihan mo na ang ibig sabihin ng iyong ina, ano? Saan galing ang perang ito? Ibinigay ng lola mo sa ina mo, inipon mismo ng iyong ina, hindi pwedeng basta na lang kaming pakinabangan ng iba dahil sa lakas ng loob nila. Relax ka lang, ito. Ibigay sa akin. Hindi pwede. Bakit? Hindi ka na ba natatakot sa akin? Ang ama mo ay tapat at matapang, nagbabantay sa sambahayan at nagtatanggol sa bansa. Bakit ako matatakot sa inyo? Ngayon na umalis si Xiangshan, gusto mo na namang maghiwalay ng pamilya. Sa hinaharap, paano kayo mabubuhay ng mga ulila at biyuda? Kahit anong mangyari, handa na ako. Ang pamilyang ito, maghihiwalay talaga ako. Sumunod ka sa akin. Pupunta ako kay ina para makipag-usap. Ang dating isang salita lang, umiiyak na agad. Ngayon, gusto mo nang talikuran ang langit at ang kapalaran. Ang pagsasaka at pag-imbak ng butil para maging pagkain na kayang pakainin ang 100 tao, kung sang-ayon ang lahat. Mauuna nating mapapasa ang unang pagsubok ng immortal na bukid. Kumaway ka lang. Ayos na ang lupa para taniman. Halos maubos na ang espiritual na enerhiya. Kung hindi pa natin maaayos, guguho na ang immortal na bukid. 100 tao. Ang sasakyang ito, kapag dinagdagan pa ng isa, aabot na sa 60 o 70 tao. Mag-ayos ng immortal na kasuotan. Kailangan munang mapaligiran ng grupo ng mga palaboy ang delivery team. Dahan-dahan lang, King. Mga 7 o 8 lalaki lang. Hindi sila tatakbo nang hindi dinadala ang sarili nilang mga gamit. Kuya, tumatakbo pa. 3 takbo pa at patay ka na, tumahimik ka. Si Ginang ay tumatakbo rin dito. Pinapatawad na tayo ng mga opisyal. Ay. Hahaha. Ha. Wala akong problema, Tinatanggap ni Zhu Mingqing ang Liang Duwei. Bantayan mo ako, bantayan mo ako. Kumuha ka ng pulbos ni Inshu at may kinuha akong gawain na may isang lasa. Sa paanan ng bundok ng Liangdongwei kagabi, maraming lobo. Paanong hindi ako matitiktikan doon? Hindi pa ako nakarinig na may mga lobo roon. Sa paglalakbay, umiwas na lang sa mga delikadong lugar. Paano ka mababangga sa mga lobo? May taong nagdala sa mga lobo. Ang may pakana ng lason ay kasama mismo sa pangkat na ito. Isang kargang mula sa kabayong may dalang bigas, tela, at kagamitan. Paglingon mo, ibibigay mo lahat sa laman ng lumang pusong ito. Pero ang taong may dalang lason ay nakatago rin sa pangkat. Tinitigan niya ang isang kargang ito. Hindi pwedeng hindi mag-ingat. Pumunta si Liang Duwei para dagdagan ng 2 pirasong damit, hindi ba? Bilisan mo, balik ka agad. Sa dami ng dila ng batang ito, muntik na niya akong mapasang-ayon. Kung magbabalik ka lang dyan sa loob at iisipin ang tungkol sa paghihiwalay ng pamilya, hindi ako urong. Mas marami pa ang sinabi mo ngayon kaysa sa 15 taon mong pinagsama. Wala ring silbi. Sinasabi ng lolo na hindi namin kayang buhayin ang sarili namin. Kung ganoon, ipapakita ko sa kanya kung gaano kami kabuhay. Ano na naman ang gulong ka nitong ginagawa? Huwag na, huwag na, huwag na. Lola sa tuhod. Tumayo ka.
Ha? Inay, pupunta ako ngayon at sasabihin kay Lola. Pakawalan mo ako at pakakawalan din kita. Hindi naman ako ang paulit-ulit na binabugbog, ikaw pa, haha. Ha? Mukha ka pang nag-alboroto pero hindi mo na nga naabutan, umalis na. Ikaw na naman. Kung tutuusin, simula pa lang ay wala ka ng pakialam sa amin. Ang sungit mo. Hindi naman talaga na iparating sa bahay. Sino nga ba ang may kagagawan? Si Lo Wei ang nagparatang na ako raw ang nagnakaw ng mga tinapay. May mga taong sabay-sabay akong ginulpi. Kung hindi lang sumugod ang ikatlong kuya at ang kanyang asawa, baka matagal na akong patay. Naniniwala ako sa'yo. Maghapon ka ng gutom, kain ka na. Ang bango. Isang tinapay lang, binigyan ka na agad ng gulo. Ina. Si Old Wang pala kasama ang mga tao ng ikalawang silid ang humarang sa may pintuan. Utos ng hukuman ang magpalaya sa inyo. Sa pagkakataong ito, para sa aking anak na babae na lamang. Sa pagkakataong ito, ako na mismo ang tatama. Sapat na ang lakad na ito para maubos ka, Lo Wenhong. Ano pa ba ang tinitigasan mo dyan? Wala nang usapan, kung kailangan, tatanggapin ko na ang bugbog. Inay, mag-ingat po kayo. Inay, hindi ko po sinasadya. Mabuti pa at napakalaki ng pakinabang mo, ate. Ay naku. Ha? Ha 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 ha. Ngayon lang siya matutong umiti ng ganito. Ay. Tingnan mo nga, ngayong araw ibibigay mo rin ang mga tao at ang silid ng Lo sa akin. Tapos na ang usapan. Pagsunod ako, maliban na lang kung... Maliban na lang kung ano. Maliban na lang kung sumikat ang araw sa kanluran. Kung ayaw mong ibigay, pipirma ka na lang ng kasulatang pamimigay. Mula ngayon, ang buhay at kamatayan ng pamilya Luo ay wala nang kinalaman sa inyo. Umalis na kayo at huwag nang bumalik. Kung ito ang ibig sabihin ni Ina, tatanggapin ko. Hindi ako papayag. Nagkaproblema na naman ang mga marurunong sa dila. Hoy, kung hindi ka titigil, mababangga ako ng patay dito. Sayang naman, makakakita pa sana si Ina ng mukha ng mga tao. Ha? Song Mingshan. Nasaan na naman siya nakatago? Walang anuman. Hirap na hirap. Sa tanda kong ito, mas mabuti pang mabangga ako hanggang mamatay, mas mabilis pa. Ina, huwag po kayong basta-basta mag-isip ng masama. Hindi kayo makakasugal ng buhay nyo. Naghiwalay na ang pamilya. Paano ko pa ipapaliwanag kay Tingshan? Sige na. Kung pilit mo pang itutuloy ang pamilyang ito, mas lalo lang kayong magkakahiwalay sa puso at sa mundo. Mingking, talaga bang gusto mong mamatay? Ang ibig sabihin ni Hanner ay ako rin ang may ibig sabihin. Kilalanin mo ang kasunduang ito. Kung ganyan, pumirma ka na. Sa wakas, luluwag na rin ang bibig mo. Sa unang kainan pa lang, ang dami nang nakikichismis. Ang dugtong mitsa at ang putahe, pwede nang ihain sa mesa. Ina, hindi para sa iyo ang kalderong ito. Ay naku, ibang-iba nga talaga pag naghiwalay ang pamilya. Ni mainit na sopas, wala na, hahaha. Hindi na ako kailangang magsalita para mapahiya ka. Ang nilagang baka, kusa ng kumikinang. Ina, para sa inyo talaga ang pagkain na ito. Bakit niya kaya yon nasarapan ng ganoon? Saan kaya siya nakakuha ng pera, ha? Bumibili lang naman siya gamit ang sariling pera. Kung kaya mo, bumili ka rin. Naluluto na nga sa asim ang sabaw ng manok. Ang galing din palang magdagdag ng lasa ng bulwagang kainan na ito. Palihim mo siyang binigyan ng pera. Sa lagay natin, hindi ka pa ba malinaw? Saan naman ako kukuha ng pera? Lumapit kayo at kumain, lagyan ko ng pulbos na melokoton. Itaas muna ang maliit na mesa ng kainan. Dapat unti-unti ring pinapabalik ang loob ng tao. Pwede bang ipasa ang gilingang bato kay Lolo?
Si Lolo ang nanay mismo ang nagpagawa para sa akin. Ikaw lang ang kakain yan. Mabait na bata. Dapat noon palang alam ko na, ngayong gabi kahit hati-hatiin pa ang pamilya, hindi pa rin sila kakain ng karne. Kay Lolo lang magpapadala, hindi pati mga daga. Iyan ang tawag na eksaktong pagpapakain. Ano ba ang nangyari sa'yo? Pinabilis ko lang ang paglabas ng bigas. Hindi mo na nga hinintay ng matagal, ayaw mo pang magpahinga. Gaano katagal ko bang pinabilis? Lutong-luto na ang nasa lupa sa isang araw. Bawal na ulit ang ganito sa susunod. Dahan-dahan lang magtanim, tutubo rin naman yan. Aray. Kaya kong lumipad. 10 klase ng butil. Gawing pagkain. Kapag umabot sa 100 tao ang pumirma ng pagkilala, saka palang pwedeng mauna ang pagsasanay. 60 hanggang 70 lang tayo. Saan pa tayo kukuha ng 30? King, hindi ko na kaya. Kailangan kong magpahinga ng ilang araw. Mag-ingat ka. Kulang sa tao, kulang sa lugar. Tapos ngayon, gusto pa niyang magpahinga. Ginang, mahigit 60 tao na nga ang maiinom niyan. Ang damot mo naman. Ako lang mag-isa, hindi ko pa maubos. Inumin mo na, pampainit ng katawan sa lamig ng gabi. Mahigit 60 bibig, lahat ay gumagaling sa paglalakad. Napakabait talaga ni Ginang. Hindi pwedeng puro kabaitan lang. Totoo ngang napakabait niya, haha. Masarap inumin ang maalat na lugaw. Hihigupin ko muna, may ganyan pa pala. King, 10 lang ang ginastos mo, pero 20 ang napakinabangan, ang galing. Ngayong gabi, medyo pasado sa target ang lugaw na ito. Gusto ng anak ko na pumasok ang binibining ito para sumilong sa ulan. Magmadali kayong magligpit ng mga gamit. Wala pang ang liwanag ng araw, nangangahas ka ng manakit. Ang anak mo ba ay kasalukuyang banal? Ano ba ang sinasabi mo? Ang mukhang ito, ang ganyang ganda, suot ang hiyas na ito. Tulad ng nasa aklat. Bulwagan ng wang na sila yang Huanyo. Mukhang gusto niyang takpan si Lo Huay ng berdeng sombrero at ihatid siya sa libing ng dinastya. Ate Xiaohe, huwag kang gagawa ng gulo. Ngayon lang, humiram ka ng magandang lugar. Ang tagapagbantay ng bigas sa aklat, lumalabas na kilala pa si Liang He. Hindi simple ang pakitang amo na mukhang yan. Iusog ninyong kaunti sa kanang sulok at ibigay sa kanila. Pinsan, gusto kong uminom ng lugaw na yon. Si Kapitan Liang, mas mahigpit pa kaysa sa mga tindahan ng sopas sa paligid. Sayang, hindi ko magawa kahit pilitin ko. Pinakulo yan ng hipag ko. Hayaan mo siyang magpakita sa harap ng lahat bilang kalaguyo at tingnan natin kung magsusungit pa siya. Gusto ng anak ko na pakiusapan ka pang magluto ng isa pang kaldero. Hindi ba sabi mo kanina, kapatid, gusto mo bang ikaw mismo ang magluto ng isang kaldero para kay Kapitan Liang? Halika, tuturuan kita ng paglipat ng bigas. Akin ay, basta nasabi ko lang. Ibig sabihin, ayaw mong gawin. Naghihintay pa si Kapitan Liang. Kung ayaw niya gawin, mapipilitan din. Sino bang nagsabing hindi ko ito gagawin? Ang 2 liang na iginawad sa anak ko. Ha, 2 liang lang, gagawin mo pa akong alila. Kung talagang magpapasalamat, hindi pa yan sapat. Magkano ba talaga ang gusto ni Tia? Sisimlitin ni Henyo, mahilig lang siyang mag-alok ng mga kondisyon sa maamo niyang mukha. Habang umingiti, lalo lang siyang mukhang tuso. Iyon ang sinasabi mong 100 liang. Kahit anong pilit, mukhang hindi mailalabas ni Kapitan Liang. Nakuha na ang kabayaran ngayong gabi. Isang 100 layang. 5 taon na akong hindi makapangipon ng ganyan. Tumulong din ako, hatiin mo sa akin ang kalahati. Hindi ba taos puso ang kapatid? Kailangan pa natin siyang pakainin at alagaan sa hinaharap. Huwag mo nang intindihin ang munting salaping iyan. King, kulang pa tayo ng 10 tao bago matapos ang immortal na bukid. Nawalan na ako ng gana. Hindi malinaw ang usapan kapag kaharap ang isang nakamaskara.
Huling pagkakataon na ito. Kapag hindi mo pa ito inayos, pati ang buhay mo, tapos na rin. At yung babae kanina, pakitapos na rin ang usapan sa kanya. Mabuti nang malinawan na. Naku, grabe ang sakit. Sino ang tutulong sa akin? Tutulungan kita. Nung gabing iyon, lumabas siya para makipagsabuatan sa lalaking nakamaskara. Ikinalat niya ang pulbos na ibinigay ni Shifuyo para maakit ang mga lobo. Siya mismo ang nakagat noon. Mahina lang ang katawan pero hindi pangit. Baka hindi mo na maabot ang gabi. Pero kulang ang mga gamot at kasangkapan. Kung sakali, mahihirapan siyang gumaling. Umakyat sa bundok si Dr. Hua para manggamot. Hindi siya nakita. Ay, Ginang. Ginang, pwede bang pakibantayan muna siya ni Miss Dong sa tabi mo? Walang gamot, walang kutsilyo, anong panggagamot? Mga baguhan lang ang may alam ng kaunti. Naalimpungatan ka na, huwag mo nang sisisihin kami. E ano naman ang gagawin? Lumabas ka at magbantay. Ako na ang bahala sa baguhan. Huwag kang magmalinis. Kung hindi ka namin nailigtas, huwag kang magtanim ng sama ng loob. Ako na lang, Ginang. Imasahe mo ang balikat at likod niya. Aray. Patawad na lang. Hindi na ako kakain, sobrang sakit na. Hindi mo siya pinaalis, nagkapinsala pa. Isang pirasong sirang karne lang. Sulit pa bang pagtripan iyon ng mga mahalika? Tumigil ka na, ayos na, suko na ako. Pakiusap, hinaan mo naman. Ginang. Yung nangyari kagabi. Anong meron ba roon? Malaking kabutihan po, Ginang. Sa susunod, gagawin ko po sa inyo ang utang na loob na ito. Ang layo pa ng susunod. Sa buhay na ito, sapat nang maging baka at kabayo. Dumating na si Dr. Hua. Tingnan mo na agad. Ang galing ng paghawak niya sa kutsilyo, hahaha. Matapos uminom ng ilang gamot at magpahinga ng ilang araw, gagaling ka rin. Isang mangkok ng lugaw kapalit ng isang maganda at malusob na buhay, tuloy-tuloy lang. Maagang ibigay sa iyo ang gulo ng dapit hapon. Bakit ang bait naman nun? 25 na si Kingking, 70 na, kulang na lang ng kaunti. Pwede na rin yata yon. Makakabuo na ng sapat para sa 100 tao. Makakapahinga na ang tiyan sa dami ng sariwa. Ituturo ko na rin sa iyo ang paraan para mapaamo mo ang tusong sisiw. Tignan natin kung ubra ang mga binhi sa inyong nayon na kapalit nito. Sobrang tuyo na rito. Itim na ito, 1 taon nang hindi umuusbong. Kung walang silbi, kunin mo na lang. Ang itim na balat at hugis na ito. Ito ba ay tubo? Tubo na nakagagamot pa ng alta presyon. Ina, ang rutang gusto ninyo. Nasa kabisera ito. Diretso tayong papuntang Hilaga. Dadaan sa Yuzhou at Juzhou. Nasa gilid lang ng Juzhou ang lungsod na pamprobinsya. Pag north pa, kapatagan na ng mga Hu. Ulitin mo nga. Ang hilaga ng lungsod na pamprobinsya ay nasa hangganan ng kapatagan at may mga sundalong nagbabantay. Bigla kang hindi makakapasok. Ina, huwag po kayong matakot. Madalas papuntang Hilaga. Sa loob ng 2 linggo, daraan tayo sa kapatagan ng mga Hu. Ang lugar at direksyong ito. Hindi ba ito ang lugar ko? Ina, ano po ang sinasabi ninyo? Walang lugar na hindi pwedeng pag-isipan. Pagdating ng susunod na 1,000 taon. Ito ang kabisera. Ito ang bahay na tinitirhan ko sa loob ng 28 taon. May matinding pangungulila. Nandito ako. Sobrang ganda ng pupuntahan natin. Ina, naalog po ba kayo? Huwag kayong matakot sa bandang iyon. Hahaha. Mabait pa rin pala ang langit. Ina. Walang nangyari, masaya lang. Ano bang ikasisiya sa pagpunta sa sira ng lungsod? Sa tingin mo, hindi talaga siya matatakot hanggang mabaliw. Sira na naman ang lungsod. Akin ang lugar na ito.
Mga sangkap sa kusina at mga butong parang panlinis at pambihis sa langit. May tiwala akong mabubuhay ang mga tao roon. Pwedeng dumaan sa lungsod ng Guancheng sa Hilaga. Nilibot pa ako ng ganoon kalaki. Sa huli, ibinalik pa rin ako sa pinagmulan ko. Alam ko na ang daan pa uwi. Isama si Ginang. Mula ngayon, sagot ko na ang pagkain mo. Ano ang gusto ninyong ipagawa sa akin, po? Maghanap tayo ng pagkakataon para lahat ng pamilya sa unang bahay ay makainom ng sabay-sabay. Sisiguraduhin kong makakarating kayong pangalawang bahay ng ligtas at maayos sa lungsod. Mawawalan ng buhay ang iba nito. Ina, si pangalawang asawa. Ano ang ginagawa ninyo rito? Si Yao Wu, huwag mo akong sisihin. Kung may sisisihin, ikaw na lang. Hindi ka dapat pumunta ngayon. Nakaamba ka pang ang tumulong. Ako si Lindong Niu. Ako ang maglalabas. Kung hindi, bilisan niyong ilagay sa kabinet. Paano nakarating dito si pangalawang asawa? Huwag kayong lumapit. Paano kung mapansin tayo? Kapag kumpleto na ang lahat, saka tayo kakain. Umuwi kayong lahat at maghintay. Nandito si Sister Niu ng asawa para ipamasahe sa akin ang mga binti ko. Ang sakit na. Nasa loob ng batya ng paliguan ang papel. Ang tanga na ito, gusto yatang ilagay sa iisang palayok ang lahat. Bawal ang may lason. Ay. Hahaha, laso ng 3 buwan. Siksik na siksik ang takot ko. Kapag ininom mo pa ang isang batya niyan, gulo na ang aabutin mo. Sino ang gumawa niyan? Hahaha. Ang hirap ay ang hirap, pero pinapahirapan pa rin ako sa likod. Nandoon din si pangalawang asawa. Tinulungan pa niya akong isiksik sa kabinet. Hindi, wala akong alam sa kahit ano. Nakakita kami ni Sister Fentao. Si pangalawang asawa ay lumabas lang mula sa lumang bahay. Matapang ka rin, bata ka, nakakapagsabi ka pa ng totoo sa ganyang lagay. Sa pagkakataong ito, Song, huwag mo nang ipakitang hindi mo alam. Si Lumang Song ang magpapabagsak sa kanya. Ay! Ina, pagbigyan ninyo si pangalawang manugang. Siya rin naman, minsan lutang, minsan lutang. Halos mapatay ng isang batya ng laso ng lahat, pero humihingi pa siya ng awa. Talaga pang matapang magsalita ang bunganga niya. Ikaw na manugang ang naglason sa buong pamilya namin. Bakit hindi ko narinig na sinabi mong lutang siya? Hindi ba at hindi pa nga siya nakakalabas ng lungsod? Ina, masigasig kayo. Kahit hindi pa nakakalabas ng lungsod, kaya pa ring baliktarin ang usapan. Nagising na yata ang utak na kulang sa isang sipa. Ina, gusto ninyong linawin ang lahat. Si Song, ang pangalawang tiyuhin nyo. Wala siyang halos pakialam sa inyo. Ikaw, bakit ka totoong sumisipa? Ang gusto niyang patayin ay ang manugang at anak mo. Ikaw pa ang naunang umiyak para sa kanya. Hindi mo maprotektahan ang sarili mong pamilya, pero nagmamadali kang ipaglaban ng iba. Luo Feng, dapat ka nang magising. Talagang malupit ang ipinataw niyang sipa. Nang huling beses na inatake ng lobo ang nakababatang kapatid mo, kayo ang iniligtas niya. Salamat. Ang batang ito ay mas malinaw pang umunawa kaysa sa kuya niya. Pasensya na, Ginang. Noong una, hindi namin alam ang sitwasyon. Hindi pa rin tapos ang pag-areglo. Kung aaminin ang pagkakamali, pwede pa bang mabawi? Mula ngayon, sumunod kayo ng maigi sa akin. Hindi kayo magugutom. Ipinagdarasal ko na maging kasing sarap niyan ang lugaw na yan, Ginang. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakainom ng ganito kasarap. Salamat. Ginang, dahil sa sirang templo, nailigtas kaming lahat. Hindi na sayang ang lugaw. Hindi rin nasayang ang puso ng mga tao. Ginang, napasama ako sa una. Ang ginang ng batang Panginoon ng pangunahing pamilya, pumatay ng lobo at nagligtas ng mga tao. Matalino at maingat, laging malinaw ang isip. Ang dati kong kapabayaan, ituturing ko ng utang. Sa wakas, umamin na rin ang matigas na batong ito sa isang tao. Malala na ang tiyan mo. Mula ngayon, sa susunod na biyahe, kailangang umasa kami sa inyo. Ang nauna ay...
Ang lungsod ng dingding. Ang pangalang ito, nakita ko na sa libro. 100 taon na malaking sunog, ang buong lungsod ay nalubog sa abo. Ang mga namatay sa pamilyang Lo dito ay sa lungsod ng Dingcheng na ito. Ang pagkakahulog sa libro ay nangyari mismo sa lugar na ito. Nauna akong dumating, dahil maaga na tayong dumating. Hindi pwedeng mamatay sila tulad ng nasa libro. Sa unang pagkakataon, naayos ng immortal na bukid ang lahat. May lupa, may tubig, at may oras. Habang tumatagal, baka may pag-asang maligtas pa rin. Sa loob lamang dito, 10 beses ang ikli kumpara sa labas. Ang punong iyon ng kabutihan ay kasabay ng lahat na lalong lumalago ang pagtingin nila sa inyo. Gaano kataas ito? Ang immortal na bukid ay halos naging mabuti na. Maaari nang magpalaki ng puno sa puno. Maaari nang gamitin ang immortal na bukid. Kung mas marami ang nasasalba ko, mas mabigat ang token na nasa kamay ko. 10 beses ang bilis. Kapag ito ang binalak ko, may puhunan na tayo. Ang bigas sa tindahan mo. Kahit ang laman ng bodega, kukunin ko lahat. Ginang, sabi mo kunin lahat, pati ang mahigit 10,000 gin na yan. Mahigit 10,000 gin, bakit ka bibili ng napakaraming bigas? Itabi mo. Ginang, hindi lang malaki ang bunganga ko. Sino sa panahong ito ang magtatabi ng ganoon karaming butil? Ano ba ang balak ninyo? Kapag sinabi ko ngayon, hindi rin sila maniniwala. Ihanda muna ang mga butil. Opo, opo. Aalisin ko na ito para sa inyo. Bilis, bilis, bilis. Ginang, kailangan pa naming magmadali papunta sa lungsod ng Guancheng sa Hilaga. Sino ang tutulong sa inyo maglipat ng napakaraming bigas? Ang pagbili ng butil ay unang hakbang pa lang. Kapag naipadala ito sa lungsod ng Guancheng, saka pa lang talaga nasa kamay natin. Kumuha kayo ng mga tauhan, ihatid ang lahat sa lungsod ng Guancheng. Ako ang magbabayad. Ikaw. Ano ba talaga ang balak mo? Sa lungsod ng Guancheng, magkano kaya ang halaga ng bigas na ito? Ngayon ay bigas. Sa mga susunod na araw, pera na yan. Kapitan Layang, kung dumating man ang araw, na kahit isang butil ng bigas ay hindi na mabili sa lungsod na ito. Hindi pa siguro. Ang taos pusong loob ay hindi para sa mundong walang butil. Tungkol naman sa mga binhi mo, ang trigo at palay, gaano man karami, ibabalot ko ng ayon sa dami. Ang butil ang panlaban ngayon. Ang binhi ang puhunan sa hinaharap. Narinig ko, binigyan mo ng gamot ang mga tao sa pangunahing pamilya ng Luo. Batid ng prinsipe, nais lamang na mapahamak siya, hanggang sa hindi na siya makapunta sa lungsod ng Guancheng. Mabuti na ring alam niyang mali siya. Ang ganyang kabubuhan ng paghahagis ng damo para pukawin ang ahas, huwag nang ulitin, itatanda ko po. Ang gamot na ibinigay sa pangunahing pamilya ay panandalian. Pero maaari rin itong pumatay agad sa lugar. Ano ang ibig sabihin niyan, Ginoong Tan? Ang misis ng isang tao sa pamilyang Luo ay may apelyidong Zhu. Kunin mo lang ang mga tauhan niya. Pinapayuhan kitang maghinay-hinay. Naipaghiganti ko na ang matinding hinanakit ko. Sawa na rin ako sa lungsod ng kabisera na ito. Kapag hindi na ibenta ang mga sangkap na ito, sarado ang tindahan. Ang mga ito, pati ang nasa bodega, kukunin ko lahat. Mahigit 10,000 ginto. Ginang, huwag ninyo akong lokohin at magpataas ng presyo. Bilisan mo. Hindi pwede. I-load mo na lang ang mga paninda sa karwahe, huwag nang maggangalngal. Mamamahala Zhu, ang batch ng mga sangkap mo, doble ang bayad ko. Tao ba siya? Huli ka nang nagdala ng gamot. Sino ba ang nagpadala sa inyo rito? Ginoong Tan, maawa po kayo sa amin. Nasa loob pa ng pangkat ng mga bihag. Ang taong tinatawag na Kinsan, isa sa atin. Sa pangkat ni Kinsan, ang tinik na iyan ay kailangang bunutin muna. Dalhin mo iyan at ibigay sa ama mo. Pabilisin niya ang pagpapatibay ng imbakan ng butil. Sino ba kayo at bakit niyo kami sinisumpa ng walang dahilan na magdusa sa sakuna sa Dingcheng? Hindi ito sumpa. Totoong magkakabaha. Ikaw lang ang nahuli sa paglalakbay. Talagang wala kayong puso.
Maniwala ka man o hindi, pareho lang. Ang salitang ito ay dapat makarating mismo sa kamay ng ama mo. Ang mahuli ng isang araw ay ang buong lungsod ang malulunod. Sino ba ang mangyayari sa punit-punit mong papel? Kung hahadlangan mo pa ako, tatawag na ako ng mga tao. Kung barado ang daang ito, dumaan na lang kayo sa iba. Kahit hindi kayo naniniwala, kailangan ding may iligtas na tao. Bakit may nakaharang sa pintuan at ayaw pumasok? Ano na naman itong palabas na ito? Noong araw na yon, may gustong dakpin sa inyo sa kalye. Nagtago kami ni Bunso sa likod ng tindahan at mismong nakita ko yon. Sa ilang galaw mo lang, napabagsak mo na ang isang tao. Ang lakas mo ring magpatumba ng masasamang tao. Doon lang namin nalaman na kami pala ang mali sa iyo noon. At marunong ka ring umamin na mali ka. Noon ay ako ang may sala. Pinaratang mo pa sa akin na nilagyan ng lason ang pagkain, tapos palagi ka pang kumukontra sa akin. Pasensya na. Ang tapang mo rin pala kahit umaamin ka ng pagkakamali. Totoo ngang parang bata ang inaalaga. Hindi na kami init sa inyo sa susunod. Ina. Noong sinusubukan naming iligtas kayo, hindi ko naman inisip na hahantong pa sa pagluhod ninyo sa akin. Kung gayon, ano ba talaga ang gusto mong gawin sa amin? Aminado ka na nga, may pasabog ka pa. Hindi naman kulang ang init ng ulo mo. Sige na, tama na. Tumayo ka na, malamig ang lupa. Aminado ako, narinig ko. Mula ngayon, mas mabuti pang huwag kang masyadong manggulo, kasi kahit 100 ulo ang ipukpok mo, wala ka pa ring laban sa akin. Pauwi sa bahay ng panauhin, nakasilip ako ng isang bagay na pula na hawak mo. Ibinato ng iba ang papel sa mukha mo. Ano ba ang nangyari? Binigyan niya ng kaunting bagay. Ayaw nila. Ano ang ibinigay? Sinabi ko sa kanila pero hindi rin nila kayang akuin. Ako na lang ang gagawa. Hindi madaanan ang kalsadang ito ayon sa utos ng opisyal ng county. Libu-libong buhay ang nakasalalay sa lungsod na ito. Hindi kaya kailangan ko talagang panoorin ang baha. Bakit ka ba nagkakagulo? Wala na, umuwi na kayong dalawa at matulog. Kailangan nating gumawa ng paraan. Kaya pala hindi makapaniwala ang pamilyang Wang. Sa araw ay ayaw pa nilang magpalit ng posisyon. Ako na mismo ang maghahatid. Sino ang nariyan? Lumipad sa bubong at tumalon sa pader. Talagang pati ang aking silid-aralan ang pinupuntiryan nyo. ₱3,200 tile. Ikawalong sikreto. Ilang araw pa ba ang natitira sa Hulyo? Padala na nga ng sulat, may utang pa na 3,000 tile. Ano ang pakay niya sa akin? Hindi kaya ay isang tanda ito ng mga Diyos. Hiramin mo ang kamay ko para mailigtas ang mga tao sa lungsod na ito. Nasa itaas ang isang nakatataas na opisyal. Bukas ay bubuksan ko ang bodega at mag-imbak ng butil para patibayin ang depensa ng dike. Saan ka pupunta? Lalabas lang para may asikasuhin. Maaga pa, bakit hindi ka pa natutulog? May asikasuhin. 3 gabi akong gumapang sa pader bago ako makabalik ng sumikat ang araw. Kung may asikasuhin, dapat noon pa ako ang pinagkatiwalaan. Alam mo ba kung ano talaga ang hangganan ng labas? Ang marurumi ay hindi pa rin sumusuko. Magpahid ka na lang ng gamot sa gilid ng daan. Sino bang ganid ang hindi marunong salubungin ang mga dumarating? Mayroon akong sukdulan hanggang sukdulan. Ikaw lang mag-isa, gabi-gabi kang lumalabas ng lungsod nang hindi man lang nagpaparamdam. Kapag hindi ka nakabalik, saan pa ako hahanap sa'yo? Wala na ang ama. Ikaw pa rin parang walang pakialam sa kahit anong nangyayari. Hindi niya ako hinaharangan. Natatakot ka bang hindi na ako makabalik? Sa susunod na lalabas ako, sasabihin ko muna sa'yo. Ano bang silbi ng pagsasabi? Hindi rin naman kita mapipigilan. Mataray ka na nga, masakit pa magsalita. Kung di mo siya mapigilan, sumama ka na lang. Hintayin mong lumaki ka, saka mo ako protektahan. Saan ka ba pupunta? May itinanim lang ako.
Mabubuhay pa ba ito o sa langit lang nakasalalay? May itinanim lang. Ang tinanim ng ina mo kagabi ay hindi lang basta pananim sa lupa. Isa yung ikabubuhay ng tao. May itinatago ka pa ba sa akin? Kung may atas, magbukas ng bodega at magtabi ng butil para patibayin ang date. Bantay baha sa Hulyo. Ano ang kinalaman niyan sa'yo? Siyasatin mo ang mga nangahas manghalughog ng bahay. Ang buong pamilya ay ipinatapon at heto tayo, sabay-sabay na nalantad. Talagang may balak na mapapaawa ka sa pangungusap na yan. Sa likod ng bundok na yan, hirap ka nang iligtas ang sarili mo. Sino pa ang aasahan mong susundo sa'yo? Wala nang darating, hindi ba? Noong gabing nasira ang templo, may isang tao na pumigil at kinalkal ang tungkol dito kay Madam Song. Inamin niyang ikaw ang nagbigay nito. Ikaw ba ang nagkalat ng lason na pulbos? Ikaw ang nagdala ng lobo ng gabing iyon? Ginawa ni Chang Wu na parang kapatid ang lobo na iyon, muntik mo na siyang ipakain sa lobo. Ako'y hindi tao. Pasensya na sa inyo. Isa yung panlilinlang para mapapuri. Noong araw ng away, siya pa ang unang lumapit sa akin. Sabi niya, basta mapahamak ang mga nasa bahay, ayos na. Bigyan mo ako ng 50 tael, bayaran mo ang utang sa sugal, at poprotektahan ko ang apo ko. Ang laso na pulbos ni Inshu ay galing din sa kanya. Ang pulbos na nasa kariton ay ipinasok din niya. Noong gabing yon, sa gubat, may lalaking nakamaskara. Ang lalaking nakaitim ay siya rin. Pinilit niya akong uminom ng lason. Kapag nagsisi ako, buhay ko ang kapalit. Pasensya na sa angkan ng loob. 2 beses na akong iniligtas ng mga tao ninyo. Hoy, Ek. Lumabas na ang balita na naglagay ako ng gamot para manakit ng tao. Ngayon, pati hiya, may mukha pang ipapakita. Alam na ng mga opisyal ng hukuman. Maghintay ka na lang, hindi magtatagal, tatapusin ka ng lasong babaeng ito. Sobrang laki talaga ng bibig ng magkapatid. Tara, pasok sa silid at mag-usap. Baka maingay ka lang at makaabala sa iba. Ano ba ang ginagawa mo, bitawan mo? Ay, nagkamali ako. Huwag mo akong sampalin sa mukha. Talagang malupit kumilos ang inang ito. Magpahinga ka muna, kapatid. Pagbalik ko, sisidlan kita ng ilang kurot. Alalahanin mong unahin mong tanungin ang supot ng gamot na nasa kamay mo. Ang mukha mo. Ano ang nangyari? Ako lang ang nadapa. Hahaha. Umiin sa'yo na talaga ang ina. Ang nakapahamak sa angkan ng luo ay ang kabayo ng general. Hindi lang siya naglagay ng lason. Sabi pa ni Sir Zhao, may nakasundo na raw sa unahan. Naghihintay sa inyo sa loob ng himpilan ng pamahalaan. May nakabaon pa raw sa himpilan ng pamahalaan. Ang asukal na may panibagong lasa, ang tabak ni Guan Cheng ay naghintay na. Hinihiling ni Madam Zhu na patawarin niyo ako at pagbigyan niyo ako. Pakihati na lang ang butil na naipon ninyo at ibigay sa pamilyang Ho. Pamilyang Ho. Ano ang kinalaman ko roon? Nakapasok na ang tubig sa lungsod. Ang 2 klase na ibinenta mo sa pwesto ko ilang araw na ang nakalipas ay nabenta ng buo. Naging pinakamalaking bulto na may limitasyon. Lahat ay nasa kamay mo na ngayon. Binili ko iyon gamit ang totoong ginto at pilak. Hindi ko naman inagaw sa'yo. Pero utos ng nakatataas ang lumabas, kaya ako ang nakiusap sa inyo. Umuulan na naman. Mauubos sa gutom ang mga tao sa lungsod. Noong kalahating buwan pa lang, bumibili na ako ng pagkain. At sabi mo pa, sobra raw ang binili ko. Halos pinalayas mo pa ako palabas. Kalahating buwan na ang nakalipas, gusto kong kumpiskahin ang inyong butil. Paano mo nasabi iyon? Sabihin mo sa akin, kahit ang isang palaboy ay may karapatang buksan ang bibig niya. Sino ba sa inyo ang tagapagbigay ng basbas? Ikaw ba ay? Ang Monting Prinsipe, ang ama ko ang taos pusong nagbigay ng utos. Sinabi ng ama ko na basta pumayag kayong ibenta ang butil. Ikaw na ang magtakda ng presyo. Mukhang kawawa naman ng batang Panginoong ito dahil basa na at giniginaw. Ang anak ng kautusan ng county ay personal na sumuong sa ulan para tumakbo rito. Sobra na ang inyong kagandahang loob. Pumayag naman ang ginang.
Hindi namin ipagbibili. Bakit namin ibebenta? Hindi talaga namin ibabalik ang presyo. Ang ama mo ba ang kawani ng county? Tama. Kamakailan lamang, libo-libong buhay ang nakasalalay. Ang dapat alalahanin ay itong ama at opisyal. Ako, isang ipinatapon. Saan ako kukuha ng lakas para sagutin siya? At saka, kalahating buwan na ang nakalipas, ano bang ginawa mo? Noong pinahirapan sila yang Zong, buong lungsod ay pinagtawanan ako na parang nabaliw. Ngayon na ang baha ay pumasok sa lungsod, saka mo lang ako naalala. Ang ama ko. Noon, walang nakakaalam na darating ang ganito kalaking baha. Kung hindi mo ito matuloy, ikaw na mismo ang magsabi sa akin. Bumalik ka at sabihin mo sa hukom ng county. Kung nais makipag-ayos, sa kanya lang ako makikipag-usap. Hayaan mo siyang personal na dumating. Ginang, sa usaping ito, pati ang hukom ay dapat madamay. Handa na ang mga bangka ng butil at ang daan. Ginang, hindi pa humuhupa ang tubig mula kaninang umaga. Ngayon lang nakapasok sa tarangkahan. Yung lupang nasa silangan, guguho na. Tumakbo kayo agad. Hindi ba guguho ang lupang nasa silangan? Ang kapahamakan ng lungsod sa tapat. Ngayong gabi, puntahan mo si Huey Air para pulutin ang mga gamit. Agad na umakyat sa bundok sa silangan. Napakalaki ng ulap. Kapag umakyat sa bundok at umuulan pa rin ang tubig. Bago matapos ang gabi, wala ni isa sa bundok ang makakaligtas. Talagang ngayong gabi nga. Ay. 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 Ginang, tapos na kami. Tumataas pa rin ang tubig, hindi na kami makabababa. Kung may mga taong umakyat sa bundok ng isang araw mas maaga. Ina. Nakilala ko na ang taong nagdala ng sulat ngayon. Nakilala ko, hindi para kalimutan ko. Sa labas ng silid panauhin, may lalaking nakaitim na kanina pa nakatingin sa'yo. Nagkatinginan kayo niya. Alam mo ba kung sino ang lalaking iyon? Niloloko mo ba ako o talagang pinaglalaruan mo ako? Kung gusto mong malaman, sasabihin ko. Pero kapag nasabi ko na, huwag kang magsisi. Ang pangalan niya ay Tan Guangi. Isa siyang dating kakilala bago pa man ikasal ang iyong ina. Bakit ipinatapon ng pamilya Luo? Naisip mo na ba yon? Ang utos ng inyong ama tungkol sa lihim na daan sa bundok ay napakahalaga. Paano nakalabas ang utos ng hukbo? Ang ina mo mismo ang nagsabi sa mga tao ng iyong ama. Ang balita mula sa daang iyon ay nakarating sa labas ng kaharian. 100,000 tao ang naglaho. Sinasabi mo bang si Ina? Si Ina ang pumatay sa 50,000 taong iyon. Sinira niya ang ama mo, sinira niya ang buong pamilya. Siya ang nagbunyag. Pero sa likod niya ang umabot ang kamay ay ang korte ng hari. Ang palabas na ito ay mula pa lang sa simula, para nang itinulak pababa. Bago umalis ang ama mo, bigla pa niyang sinabi na alagaan mo raw ang ginang. At ikaw naman, sino ka ba? Ang ugali ng aking ina, hindi niya magagawang gawin ang mga bagay na ito ngayon. Sabihin mo sa akin, ikaw ba talaga ang aking ina? Ang sulat na ito, maaga o huli sisingilin din, pero hindi ngayong gabi. Bilang paggalang sa ginang. Tulong. Ikaw ang nakakaalam, ayos na yon. Ikaw ang magpatakbo ng bangkang ito. Hindi ba gusto mong gumanti sa ginawa nila sa iyo noon ng Italika nila? Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin yon. Puno ng tao ang tubig. Kaya mo bang magpatakbo ng bangka o hindi? Ako ang magpapatakbo. Hulihin mo siya.
Isa-isa mo silang sakyan at hakutin hanggang lumiwanag ang langit. Kahit ang langit, kailangan ding iligtas. Huwag ka ng maraming satsat. Idiin mo ang bangka sa bahaging maingay ang sigawan. Mukhang ikakasal na nga ito. Matabang, pakaliwa ka agad. Puno na ang daan, saan ka pa sisingit? Sinabi ng pakaliwa, pakaliwa lang. Iinatan ko ang kapatid ko. Nabubuhay pa ako rito. Binanggit na ni Tyuyuan ang magkapatid na Wen ng pamilya Wen. Ang tinatawag na kapatid ko sa nayon ay ang taong pinoprotektahan ni Wen. Hindi pwedeng maputol ang mga pananim na iniwan ng pinuno ng nayon dito. Lahat ay naghihirap ng ganito. Sa county, maayos pa ang lahat. Sabi ng pinuno ng nayon, masipag siyang mag-aral. Kahit naghihirap na, marunong pang gumalang sa kautusan. Sinabi niyang hindi siya atras ng walang kabuluhan. Kung ganoon, bakit nila pinapatira rito? Kami na ngang sarili nilang tao, gipit na gipit pa. Hoy, bitawan mo ako. Hindi pa ako tapos magsalita. Anong pinagsasasabi ng mga may sakit na yon? Sino ang bumaon o nagputol ng binti? Kailan ba yon pinutol? Wala yon. Pagpahingahin lang ng ilang araw, gagaling din. Sinasabi ko sa'yo, kailan yon naputol? Noon bang bumaha at nagkagulo? Palagi siyang ayaw magsabi sa amin ni Kuya tungkol dyan. Tungkol doon sa pagbaha at kaguluhan. Bakit ngayon mo lang sinabi? Bawal magsabi si Kuya. Sabi niya, baka mag-alala ka. Isang binti lang naman. Kung ikukumpara sa dati mong ama, wala pa yan sa kalingkingan. Kuya, galit ka ba? Ha? Nay. Ay. Hay, habang nilalapitan ng ngipin, lalo pang lumalala ang ugali nito. Ginang, pahihintulutan niyong magtanong ako ng diretsahan. Kung may natira pa kayong kaunting bigas, at may matitira sa akin na kaunting pera ng hukuman, ipahihiram ko muna. Kapitan Layang, alam ba ninyo kung ilang bibig ang pakakainin sa buong bundok na ito? Alam ko. Mahirap ang palay at lugaw. Hindi ba ako hihingi ng libre? Ano bang kinakataranta mo? Hindi ko sinabing hindi kita bibigyan. Kahit ang inyong angguang yun, hindi rin sapat. Kung mamamahala man, dapat sa buong bundok. Tulungan mo akong asikasuhin ito. Buksan niyo ang pinto ng kargamento sa bangka. Ang kargamento ng bangka. Ano kayang laman ng barkong ito? Ay. Kaagad. Napakaraming bigas. Saan nang galing ang dami ng bigas na ito? Noong binili ang bangkang ito, may iniwang laman ang may-ari sa bodega at hindi inilipat. Nakasangla tuloy sa akin. Ginang, pwede pa po bang ibenta ng layang ito sa hukuman? Pumapalakpak ang buong lungsod sa tuwa. Lahat ay naghihintay na mabuhay. Kagalang-galang na opisyal ng county, huwag muna kayong magmadaling bumili ng bigas. Ang isang lutong ito ay para iligtas ang buhay ng mahigit 400 tao matapos ang sakuna. Ginang, ano ito?
Ito ang pansaloob na gamot na nakapagpapabuhay. Kung hindi dahil sa lugaw na nasa palayok na yon, matagal na naming nailako ang butot balat na ito sa isda. Isa-isa, lahat may makakain. Walang batang napag-iwanan. 3 araw na, ngayon lang kami nakatikim ng mainit-init. Sa sarap na ito, 40 taon na akong nabubuhay, ngayon lang ako nakainom ng ganito kasarap na lugaw. Mabait na ginang. Yumukod ka sa paanan ng iyong biyanan, naway mabuhay ka ng mahabang mahaba. Kahit mamatay ako, hindi pa rin ako makababayad sa kabutihan mo. Hindi ginto ang gusto nila. Kahit isang mangkok lang ng lugaw para mabuhay. Ano ito? Ang lalaking ito ang sinasabing kasabwat ni Liu Fang. Bilisan niyong bumangon, isang mangkok lang ng lugaw na malamig sa lupa. Hindi naman ito kalaking handog. Ginang, mabuti kayong tao. Kita ng langit ang lahat. Ginang, may tapang kayo. Kaunting makakakain lang para sa buong lungsod ng daang pamilya na gutom na gutom. Hindi kaya madagdagan pa ang bigas na ito. Madali lang pag-usapan ang pera. Ang dakilang tao ay mabuting opisyal para sa bayan at sa mga tao. Nagsasabi siya para sa kapakanan ng mga tao sa buong lungsod. Mabuti ang puso niya. Maaari pang pag-usapan ang tulong. Pero paano ako magtitiwala sa inyo? Ako na isang palaboy na mayaman, pahamak at malas. Hindi naman porke may bigas na ay magbabago na kayo ng pakikitungo. Maging panatag ka. Ako si Wang sa Tiansheng ng 10 taon. Hindi ko kailanman inalipusta ang mga taong bayan. Mag-usap tayo ng maayos. Hayaan niyong mabusog muna ang lahat. Tapusin muna ang usapin sa pagbili at pagbebenta ng bigas. Maliit na espiritu, sabihin mo nga, mabuting tao ba ako? Bakit bigla mong tinanong iyan, King King? Mahigit 400 tao ang sumugod sa akin ngayon at pinagpupukpok ang ulo ko. Sigawan mo akong buhay na bodhisattva. Pero nagtiyaga ako sa kalderong lugaw na yon. Noong una, laban iyon sa mabuti mong loob sa 100 tao na yon. Talagang nakaligtas ang mga taong iyon. King King, ikaw ang pinakamabuti sa lahat, King King. Ang tamis ng bibig mo. Tapos ka na ba o hindi pa? King King. Pumunta lang ako para tingnan kung gumaling ka na. Sapat na, umalis ka na. Sa lahat ng taon na nag-asawa ka sa pamilyang Luo, hindi kita kailanman nakalimutan kahit isang araw. Kung hindi lang nangyari noon ang kidlat na tumama sa gilid ng bundok ng Luoting, ikaw na sana ang akin ngayon. Sabihin mo iyan sa mismong orihinal na may-ari. Hindi kita kilala. Ano iyang kalokohan mo? Noon, hindi ako nakikialam. Mula ngayon, kung muli kang mangahas lumapit, bawat kita ko sa'yo, bubugbugin kita. Zhu Mingqing. Magsisisi ka rin. Kuya, hindi pa magaling ang sakit mo. Bakit ka pa nakikisiksik sa kabuluhan? Sino ang lalaking iyon? Napakalapit niya sa ina. Saan ba siya lumitaw? Mukhang hindi mabuting tao. Ibaba mo ako. Malambot pa ang mga binti mo. Ibaba mo ako. Huwag mo siyang gagalawin. Ngayon lang nakatungtong sa lupa, may lakas na agad umako ng sisi. Galit ako sa'yo. Pero hindi niya pwedeng galawin ka. Iho, usapin ito ng matatanda. Hindi mo lugar na makialam. Magsalita ka pa ng isa, subukan mo nga. Sige, umatras na kayo. Ang ganitong tao, hindi karapat-dapat na kayo mismo ang dumisiplina.
Kapag nadulas ang kamay, baka hindi na sa mukha lang tumama sa susunod. Ginang, ilang araw na ang nakaraan, marami na ang nasayang sa mangkok na lugaw nyo, kaya gumaling ako ng ganito kabilis. Tangapin niyo itong munting kabutihan. At dalhin niyong pauwi ang mga gamit na ito, ang matanda sa inyong bahay. Hindi ba mahirap paghiwalayin kayo ng kapatid mo? Paano nalaman ng ginang? Wala rin naman akong ibang mapagkakatiwalaan, kundi ang mga magulang ko. Nag-aral ka ba? May magandang laman ang kanang kamay. Kung sakaling may hirap sa hinaharap, lumapit ka lang sa akin. Talagang mabuti ka, ginang. Tatandaan ko po, isang salita mo lang, kahit ikamatay ko pa, ayos lang. Handang ibenta ng mga mahihirap na iskolar ang buhay nila. Magagamit pa ito balang araw.